Pagnilayan sana ninyo ang kagilagilalas na katotohanan iyon. Ang gantimpala sa pagtupad ng mga tipan sa Diyos ay kapangyarihang nagmumula sa langit, kapangyarihang nagpapalakas sa atin upang mas makayanan ang ating mga pagsubok, tukso at dalamhati. Pinadadali ng kapangyarihang ito ang ating buhay. Ang mga taong nagsasabuhay ng mga nakatataas na batas ni Jesucristo ay may access sa kanyang nakatataas na kapangyarihan. Sa gayon, ang mga tumutupad sa tipan ay nagiging karapat-dapat sa isang espesyal na uri na kapahingahan na dumarating sa kanila sa pamamagitan ng kanilang pagkikipagtipan sa Diyos. Bago pinailalim ng tagapagligtas sa kanyang sarili sa matinding paghihirap sa Getsemani at Kalbaryo, ipinahayag niya sa kanyang mga apostol, "Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan." Pagkatapos, nakiusap siya sa bawat isa sa atin na gayon din ang gawin nang sabihin niyang, "Aking kalooban na madaig ninyo ang sanlibutan." Mahal na mga kapatid, ang aking mensahe sa inyo ngayon ay na dahil nadaig ni Jesucristo ang masamang mundong ito, at dahil nagbayad sala siya para sa bawat isa sa atin, madaraig din ninyo ang makasalanan, makasarili, at madalas na nakakapagod na mundong ito. Dahil sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang pagbabayad sala, tinubos ng tagapagligtas ang bawat isa sa atin mula sa kahinaan, mga pagkakamali at kasalanan. At dahil naranasan niya ang bawat pasakit, pag-aalala at pasaning naranasan ninyo, kapag tunay kayong nagsisi at humingi ng tulong sa Kanya, madaraig ninyo ang kasalukuyang walang katiyakang mundong ito. Madaraig ninyo ang mga nakakapagod na espiritual at emosyonal na salot ng mundo. Pati na ang kayabangan, kapalaluan, galit, imoralidad, pagkamuhi, kasakiman, inggit at takot. Sa kabila ng mga kalituhan at pagbabaluktot ng katotohanan sa ating paligid, makasusumbong kayo ng tunay na kapahingahan. Ibig sabihin, ginhawa at kapayapaan, maging sa gitna ng inyong mga pinaka-nakakainis na problema. Ang mahalagang katotohanan ito ay naghihikayat ng tatlong napakahalagang tanong. Una, ano ang ibig sabihin ng daigin ng mundo? Pangalawa, paano natin yun gagawin? At pangatlo, paano pinagpapala ng pagdaig sa mundo ang ating mga buhay? Anong ibig sabihin ng daigin ng mundo? Ang ibig sabihin nito ay pagdaig sa tukso na magkaroon ng higit na malasakit sa mga bagay ng mundong ito kaysa sa mga bagay ng Diyos. Ang ibig sabihin nito ay pagtitiwala sa doktrina ni Kristo kaysa sa mga pilosopiya ng mga tao. Ang ibig sabihin nito ay pagkagalak sa katotohanan, pagtuligsa sa panlilinlang, at pagiging mga mapagkumbabang tagasunod ni Kristo. Ang ibig sabihin nito ay pagpiling umiwas sa anumang nagpapalayo sa Espiritu. Ang ibig sabihin nito ay pagiging handang talikuran, maging ang mga paborito nating kasalanan. Ngayon, ang pagdaig sa mundo ay tiyak na hindi nangangahulugang magiging perpekto sa buhay na ito, ni nangangahulugang biglang maglalaho ang inyong mga problema, dahil hindi mangyayari yon. At hindi ito nangangahulugang hindi na kayo magkakamali. Kundi ang pagdaig sa mundo ay nangangahulugang lalo ninyong mapaglalabanan ang kasalanan. Alambot ang inyong puso habang nadaragdagan ang inyong pananampalataya kay Jesucristo. Ang ibig sabihin ng pagdaig sa mundo ay pagmamahal sa Diyos at sa Kanyang pinakamamahal na anak ng higit kaysa sa pagmamahal ninyo sa sino man o anumang iba pa. Kung gayon, paano natin madaraig ang mundo? Sinabi sa atin ni Haring Benjamin kung paano.
Itinuro niya na ang likas na tao ay kaaway ng Diyos at mananatiling gayon magpakailanman maliban kung kanyang bigyan daan ng hikayat ng banal na spirito at hubarin ang likas na tao at maging banal sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Kristo ang Panginoon. Sa tuwing kayo ay naghahangad ng sumusunod sa mga pahiwatig ng Espiritu, sa tuwing kayo ay gumagawa ng anumang bagay na mabuti, mga bagay na hindi gagawin ng likas na tao, nadaraig ninyo ang mundo. Ang pagdaig sa mundo ay hindi isang kaganapang nangyayari sa isa o dalawang araw. Nangyayari yun sa buong buhay habang paulit-ulit nating tinatanggap ang doktrina ni Kristo. Nililinang natin ang pananampalataya kay Jesucristo sa pagsisisi araw-araw at pagtupad ng mga tipan na nagkakaloob sa atin ng kapangyarihan. Nananatili tayo sa landas ng tipan at nagpapapala ng spiritual na lakas, personal na paghahayag, pag-iibahay ng pananampalataya at paglilingkod ng mga anghel. Ang pagsasabuhay ng doktrina ni Kristo ay maaaring magdulot ng makapangyarihan at magandang resulta na lumilikha ng spiritual na momentum sa ating mga buhay. Habang nagsisikap tayong isabuhay ang mga nakatataas na batas ni Jesucristo, unti-unting nagbabago ang ating mga puso at likas ng pagkatao mismo. Tinutulungan tayo ng tagapagligtas na madaig ang impluensya ng masamang mundong ito sa pamamagitan ng pagkakaloob sa atin ng higit pang pag-ibig sa kapwa, pagpapakumbaba, pagiging bukas palad, kabaitan, disiplina sa sarili, kapayapaan, at kapahingahan. Ngayon, maaaring iniisip niyo na tila ito ay mas mahirap na spiritual na gawain sa halip na kapahingahan. Ngunit narito ang dakilang katotohanan. Habang iginigiit ng mundo na ang kapangyarihan, kayamanan, katanyagan, at mga kasiyahan ng laman ay naghahatid ng kaligayahan, hindi tama yon. Hindi nila kaya yon. Ang talagang idinudulot nila ay walang iba kundi isang hungkag na pamalit sa pinagpala at maligayang kalagayan